tapat sa inyong harapan sa oras na ito, O Diyos. Kaya naman tinatanggap namin, Panginoon, ang kapatawaran at kalayaang nagmumula sa iyo sa oras na ito at malaya ka, Panginoon, na siyang kikilos sa gawaing ito, Panginoon. Ngayon pa lang po, Panginoon, inaangkin na namin at pinasasalamatan ang katagumpayan at katugunan mo sa aming mga dalangin at sa bawat ibabahagi namin, O God. Maraming salamat po, O Diyos. Ikaw ang maitaas sa gawain ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God po. Ayan, tayo po ngayon ay dinala ng Panginoon doon sa Hebreo chapter 12, verse 26 to 29. Ano po, maiksi lang po itong ating pagbubulay-bulayan, mga kapatid. Pero ang hiling ko po sa Panginoon ay hindi naman, sabi nga, hindi naman sa dami at ganda ng ating pananalita, ano po, kung hindi ang talagang alam ko na nais ng Lord ay yung alam natin at sigurado tayo na sa ating mga napag-aaralan o sa mga salita niya, ito'y ating nagagampanan at nai-apply natin sa ating pamumuhay, di po ba? So, doon po sa Hebreo chapter 12 verse 26 to 29. Ayan, ang title po nito ay shaken or sabi nga pagyanig. Amen. So sige po. Babasahin ko po muna ang mensahe. Sabi po doon sa Hebreo chapter 12 verse 26, dahil sa kanyang tinig ay nayanig noon ang lupa. Ngunit ipinangako niya ngayon, minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ang langit. 27. Ang mga salitang minsan pa ay maliwanag na nagpapakilalang aalisin ang mga bagay na nilikhang nayayanig upang manatili ang mga bagay na di nayayanig. 28, kaya tayo'y magpasalamat sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, may paggalang at pagkatakot. 29, sapagkat ang ating Diyos ay parang apoy na katututok. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Ayan. So, ano po ba yung sinasabi ng Panginoon? Ang nagsasalita po dito ay ang ating Panginoon. At ito pong mensaheng ito, ayon po sa aking natutunan sa pagbabasa ko, ay ito po ay isang paalaala sa ating mga mananampalataya na. Amen? So, sa gabi pong ito, ano kaya po yung nais i-shake ng Panginoon sa atin, ano? Mayroon pong pagyanig sa gabing ito sa ating buhay. Ano kaya po ito? Sabi doon, ano ang tinig? Sabi, ano ang tinig ng Diyos? Ito po ay ang salita ng Diyos sa Biblia. Yun pong tinig ng Panginoon ay nagre-represent po ito doon sa ating Biblia na ating binabasa. Iyan po ay ang salita ng Diyos. Sabi nga po, ang bawat nagbabasa ng Biblia, 'di ba po kapag tayo'y nagbabasa ng Biblia, mayroon tayong iba't ibang nasasabi, iba't ibang kahulugan do sa ating mga verses na nababasa, 'di po ba? May mga kanya-kanya tayong tinatawag nating revelasyon ang Panginoon sa bawat verses na ating binabasa. So sabi po doon sa Josue chapter 1 verse 8, sabi po sa English, be sure that the book of the law is always read in your worship. Study it day and night and make sure that you obey everything written, and it then you will be prosperous and successful. Yun. Sabi nga po sa Tagalog, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat na yaon, dilidilihin mo iyon araw-gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Amen? Di po ba? So ibig sabihin,
yung tinig na yon ng ating Panginoon o ang salitang iyon ng Panginoon ay talagang makapangyarihan. Ano? Sapagkat sinabi sa Hebreo chapter 4 verse 12, the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword that cuts all the way through to where soul and spirit meet, to where joint and marrow come together. It judges the desires and thought of the heart. Yan. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim, ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Praise God! Di po ba? Nararamdaman po ba natin, mga kapatid, na talagang ang salita ng Diyos ay talagang, sabi nga, ay napaka-powerful, sabi nga, ay makapangyarihan. Amen po ba? So, sino po sa gabing ito o sino po sa oras na ito ang nakakadama na ng sabi nga, ng init or ng ang power ng salita ng ating Panginoon? Kung atin pong i-imaginein, ano, sa bawat pagbabasa natin, kung saan mambuk tayo nagbabasa, hindi po ba tayo nakakaramdam dito ng kakaiba? Ano ho? So, yun po ibig sabihin, ganun ka-powerful ang salita ng Diyos sa ating buhay. So, iyan po ang tinig ng Diyos na nakakapagpagimbal o nakakapagpayanig ng ating mga buhay. Praise God. Kaya nga, mga kapatid, sabi nga po, sa verse 13 ng Hebreo, chapter 12 pa rin tayo, wala tayong maitatago sa Diyos, ang lahat ay hayag at lantad sa paningin ng Diyos. At sa Kanya tayo magsusulit, ganyan kakapangyarihan ang tinig ng ating Diyos. Amen? So mga kapatid, sa oras pong ito, siguro mararamdaman na natin na talagang ang salita po ng Diyos, ito ay hindi basta natin binabasa. Kung hindi, dapat may nararanasan tayo, may nadadama tayo, ano po, sa pagbabasa natin ng salita ng ating Diyos. Okay, balikan po natin ang verse 26. Sabi nga po, dahil nga sa kanyang tinig, ay nayanig noon ang lupa, ngunit may pangako ang ating Diyos. At ito'y ngayon, mga kapatid, ngayon po ito, pinangako ng Diyos. Hindi kahapon, hindi kanina, hindi rin po bukas, kundi ngayon, mga kapatid. Ito po ang pinakamagandang bagay na ginagawa ng ating Panginoon ngayon. Amen? Mga kapatid, ano po ba ang nais ngayon? At ang ibig sabihin ng Panginoon, sa minsan pang yayanigin hindi lamang lupa, kundi pati na rin langit. Amen? So ano kaya po yung mga pwedeng yanigin ngayon, mga kapatid, sa ating mga sarili, mga kapatid? Damahin po natin yung mensahe ng Panginoon. Sa mga oras pong ito, ano po yung nararamdaman ninyo na maaring ngayon ay niyayanig na tayo ng Panginoon? Ito ba, mga kapatid, ay mga pagkakasala, mga pagkukulang? Anong karumihan ba ito na sa tingin mo ay niyayanig ngayon ng Panginoon? Ito po ang tinatawag po o tinutukoy dito na lupa ay ito pong ating katawang lupa. Amen? Ito pong body natin. Amen? So mga kapatid, hindi man po natin masabi sa pagkakataong ito kung ano man yung mga bagay sa ating katauhan, ano po, yung tawag ng laman sa ating pagkatao, mga kapatid, hindi po yan maitatago o maikukubli ng bawat isa sa ating Panginoon. Amen? Sabi nga, wala naman talaga pong perpekto sa atin. Pero, ang nais po ng Panginoon sa mensaheng ito, maging bold po tayo, aminin natin sa Kanya kung mayroon po tayong kailangang bitawan sa Kanya sa oras na ito. Kasi yung pangako niya po ngayon, hindi niya po sinabing mamaya, bukas o kahapon, kundi binanggit po niya ngayon. Ngayon po yung sinabi niya doon sa verse 26. Yun yung pangako ng Panginoon ngayon sa atin. So mga kapatid,
Pwede bang bitawan natin, magdesisyon tayo na bitawan na natin kung ano man yung mga bagay na yan na nakakapagpahirap din naman sa ating pakiramdam, sa ating paglalakbay sa buhay na ito, ano? So, yun po yung nais ng Panginoon. Yan po yung niyayanig ng ating Panginoon ngayon. Sinishake po tayo ng Panginoon. Sige nga po, igalaw-galaw natin yung ating mga sarili. Ano po ba ang nararamdaman natin? Amen? Praise the Lord. Kaya nga po yung salitang minsan pang yayanigin, hindi lamang lupa, kundi pati na rin ang langit. Bakit isinama na ng Panginoon? Ibig sabihin, yung pagyanig po, minsan pa ang sabi ng Panginoon, minsan pa, ibig sabihin, may nakaraan ng pagyanig. Amen po ba? Kung noon, sabi nga tayo ay nagigimbal sa mga balita, katulad ng nangyari sa Israel, sa Japan, di ba? Sa Israel, genera, nagimbal tayo, di ba? Na-shake tayo sa mga balitang yan. Sa Japan, yung lindol, di po ba? Sa iba't ibang sulok ng mundong ito, di ba nasi-shake tayo, nagigimbal tayo kapag ka tayo ay nakakarinig ng mga balitang ganoon na kumbaga ay hindi pangkaraniwan. Ano po? So, bilang sa atin tayo mga mananampalataya, mga kapatid, ano po ba yung ginigimbal o sinishake ng ating Panginoon ngayon sa ating buhay, sa ating pagkatao, sa ating sarili, mga kapatid? Hindi man ninyo yan, mga kapatid, sabihin o sabi nga ay aminin, pero batid ng Panginoon kung ano yung ginigimbal sa iyo o sinishake ng Diyos ngayon. Amen? Sa buhay mo, sa buhay ko. Tama? So, noon ay ang lupa lang ang sinasabing nayanig Pero ngayon, sa pagkakataong ito, bakit pati langit, sabi nga, ay iniyanig na ng ating Panginoon. Ito po ang sinasabi ng ating Panginoon sa verse 12 ng ating pinag-aaralan. Sabi po doon, kaya't palakasin ninyo ang inyong lupaypay na katawan at tipunin ang nalalabipang lakas. Amen? Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay kundi gumaling ang paang nalinsad. Amen? So ibig sabihin, mga kapatid, galing talaga tayo sa buhay na mahina. Amen? Wala tayong kumbaga, walang sino man mga kapatid sa atin ang pwedeng magsabi ng malakas ako, magaling ako, wala mga kapatid. Talagang laging kailangan natin ay ang Panginoon sa buhay. Amen? Kung walang Panginoon sa buhay natin, alam nyo, lupaypay talaga tayo. Siguro yung mga patutuo natin, di ba? Isa na yan po na masasabi natin na talagang dumadaan tayo sa panglulupaypay, panghihina, at minsan tayo ay natatalisod, nalilinsad sa ating paglalakad, di ba? So pero spiritually mga kapatid, ang ibig sabihin po nito ay yung tayo ay nagkakamali. Hindi tayo talaga pwedeng maging perfect. Dumadaan po tayo mga kapatid sa tayo minsan ay natatalisod. Pero ang kagandahan doon, tayo ay nakakabangon. Amen? Nakakabangon tayo sa bakit? Sa pamamagitan ng ng ganitong gawain na minsan ay wala sa ating nagbabangon. Pero pag tayo dumalo na sa mga ganitong gawain, nakikita na natin yung kapahayagan ng Panginoon kung doon sa ating pagkakatalisod or doon sa ating pagkakamali o pagkukulang sa ating mga ginagawa o sa ating sabi nga ay paglalakbay sa buhay na ito. 'Di ba? Talagang mararanasan po natin minsan pa nga ako po sa sarili ko, alam ko talagang kandatalisod ako sa paghakbang ko o sa paglalakbay ko, sa pagtahak ko sa buhay na ito araw-araw, talagang nakakatalisod po. Bakit? Kasi minsan yung isip mo gumagana, ginagamit ng kaaway. Minsan yung paningin mo gumagana, nagagamit ng kaaway. Yan po yung tinatawag na nagdadulot sa atin ng pagkatalisod. At nang lulupaypay tayo, di po ba? Ganon din minsan, hindi lang natatalisod, kundi talagang nadudulas pa rin tayo. Amen? Pero yun nga po mga kapatid, ang nais ng Panginoon kapag nararanasan natin ang mga ganoon. Nandito lang ang Diyos na laging nakaantabay, nakaalalay po sa atin.
Ibig kong sabihin, walang sino man sa atin ang makapagsasabi na siya hindi dumadaan o dumaranas ng nanlulupaypay at wala din sino man sa atin ang hindi nakararanas ng nalilinsad o natatapilok. Di ba? Lahat tayo nakakaranas niyan. Minsan pa nga talagang nadudulas tayo, pero ang kagandahan nga po nito, ang Diyos po ang nangako sa atin. Ngayon, amen? Ano po ang sabi sa pangako? Minsan pang yayanigin ko ang lupa at pati na rin ang langit. Verse 27 po ang sabi doon. At ang salitang minsan pa, ito po ay nagpapahayag na aalisin na ng ating Panginoon ang mga nilikha niya na nayayanig. Tulad ng mga bagay na kinahuhumalingan ng mga tao na nagdudulot sa kasalanan. 'Di ba? Ito po yung pagyanig na tinatawag ng Panginoon, lalo na sa panahong ito mga kapatid na hindi natin namamalayan na sinishake na talaga tayo ng ating Panginoon doon sa mga nararanasan natin. Na katulad ng pera, mga kapatid, alam niyo po ba, ito isang halimbawa po at nakikita ko sa aking personal na nararanasan yung pera, sabi nga, yung pera po talaga isa sa mga yan isa sa talagang daling magdulot ng kasalanan. Kapag wala kang pera, 'di ba parang lupay-pay ka? Kasi alam mo sa bawat kilos mo ay kailangan ng pera, 'di po ba? Pero hindi po 'yun ngayon ang gusto ng Panginoon na pairalin natin. Yung faith po natin, paano ka ba gagalaw na nakadepende ka sa magagawa ng Panginoon na wala kang hawak na pera. 'Di ba? So talagang by faith kailangan mong gamitin, sabi nga gastusin mo yung faith mo. Amen. At talagang totoo po na kapag ninasa natin yung mga bagay na yan, hindi kailanman magpapabaya ang Panginoon. Nagbaon Sumunod ka lang ba? po tayo sa sinasabi ng ating Panginoon. Maging aware po tayo sa ating paghakbang, sa ating pananalita, sa takbo ng isip natin, kung ano yung mararamdaman natin mga kapatid. Go tayo kung alam natin kaya natin ito, gawin natin ng mayroong pananampalataya. Amen? So yun po yung nakita ko ngayon. Nasabi ko, ang mga tao, kung tutuusin, magaganda na ang mga bahay, may mga, talagang sabi nga ay masasabi mong nasa kanila ng lahat, mapera. Pero bakit ganoon? Pagdating sa mga bagay, lalo na sa kalamidad, sila yung mga unang-unang nagpapanik sa mga bilihin. Alam niyo yung mga kapatid, talagang makikita mo silang abalang-abala sa i-stock ng kanilang mga pagkain, ng kung ano pa man, di ba? Pero kung mapapansin natin at nasa buhay natin ang Panginoon, tayo kampante lang tayo. Kaya meron o wala man, ang nangyayari, pilit naman talaga kakain at kakain, di ba? Kita mo, daingan ng daing, ang taas na ng bilihin, ang taas ng gas, ang taas, lahat na tumaas, di ba? Pero ba't nandito pa rin tayo? Sabi nga, nakakasabay pa rin tayo doon sa pagbili ng gas, nakakapag-gaas pa tayo, nakakapag-gasolina pa tayo ng mga sasakyan, ng kotse o ng motor, di po ba? Pero mataas na ang gas, yun yung mga bagay na hindi nakikita ng karamihang tao. Pero tayong mga Kristiyano na, yun yung tinatawag na, sabi nga, pati langit ay kakaliglig kasi yun yung makalangit nating buhay na hindi tayo natitinag kahit na anong nangyayari sa paligid natin. Nandun yung ating faith sa Panginoon. Naliwanagan na tayo na kahit na anong mangyari, may Diyos. Katulad nung, sabi nga yung mensahe kagabi sa daily devotion, dapat alam natin kung sino yung may hawak sa atin. Tama po ba? Sino po yung nakaalaala nun? Diba, yung message kagabi na dapat alam natin na kung sino yung may hawak sa atin. So kung alam nga naman natin kung sino yung may hawak sa atin, tayo ba'y mag-aalala kung alam nating hawak tayo ng ating Panginoon? Hindi mga kapatid. Di po ba? Sa totoo, madali nga pong magsalita, pero pag dumadanas ka talaga na ng pagsubok sa buhay, mayayanig ka talaga. Kaya nga sabi, shaken di ba? Masishake ka talaga. Siyempre, tayo ay mga tao, hindi naman tayo Diyos. Talagang hindi natin maabot
yung kaisipan ng ating Panginoon kasi Panginoon siya eh, Diyos siya, hindi tayo yun. 'Di ba? Tayo ay sa habag lang niya, nabubuhay tayo at nagkakaroon tayo dahil sa biyaya at habag ng Panginoon. Kaya hindi tayo ipinantay sa kapangyarihan ng Panginoon. Tama po ba? So yun po yung pinakamaganda na promise ng Panginoon sa atin. Yung minsan pang pagyanig na ito mga kapatid. Ngayon sa atin, alam nyo, talagang hindi po natin kumbaga maipaliwanag yung pagyanig na yon na hindi nakikita ng karamihan na mayroon tayo na katulad niyan mayroon tayong mga bills na hindi nababayaran pero kahit anong sakit ng binibitawang salita sa atin ng mga pinagkakautangan natin, 'di ba? Parang hindi natin sila masisi, hindi rin natin sila pwedeng yung patulan kasi nandun na sa puso mo na hindi talaga nila nauunawaan yung mga bagay na hindi nila nakikita sa buhay natin. Pero tayo, alam natin, di ba, na may Diyos na nakakaalam kung kailan ba talaga natin pwedeng inaalaw yun ng Lord. Dahil bakit? Inaalam din ng Lord kung hanggang saan yung pagtitiwala natin at ano ba yung magiging kaparaanan natin para yung mga taong ito, sabi nga, ay makita kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay natin. 'Di ba? Kaya mga kapatid, napaka liwanag yung sinasabing minsan pa ay yayanigin po ang lupa at ang langit. Ito po yan, tayo po yan, mananampalataya. Amen? Kung tayo nung mga panahon na hindi natin kakilala o wala pa ang Diyos sa buhay natin, niyayanig tayo ng mga pagsubok na sandamakmak na talagang hindi natin alam kung sinong lalapitan natin kapag tayo dumadanas ng kahirapan, di ba? Pero ngayon, sabi nga, na Kristiyano na tayo, may pagyanig pa rin. Tama po ba? May pagyanig pa rin mga kapatid. At sabi nga po dito, ay, ibig pang sabihin, sabi po ay, pero ang Diyos po ang nangako sa atin ngayon. Ano po ang sabi sa pangako? Minsan pang yayanigin po ang lupa at pati na rin ang langit. Sa verse 27 po ay at sinabi nga doon, at ang salitang minsan pa, ito po ay nagpapahayag na aalisin na ng ating Panginoon ang mga nilikha niya na nayayanig. Amen? Tulad ng yun nga, mga bagay na kinahuhumalingan ng mga tao na nagdudulot ng pagkakasala. Tama. Talagang totoo po yan na ngayon po panahong ito talagang nililiglig na tayo ng Panginoon para mahumaling na tayo sa makalangit na pamumuhay. So kung may sa pamilya natin hindi naman talaga perfect, sabi nga ni kanina sa spiritual mentoring na sabi nga hindi porket pastor tayo, ang ating buong sambahayan lahat ito ay sabi nga susunod sa ating Panginoon, hindi tayo lahat ay sabi nga ay mananampalataya, hindi nga naman, totoo po yung mga kapatid. Kasi nga may kanya-kanya din naman talagang panahon. Ano po, si pastor may anak na hindi pa nakakilala sa Panginoon, pero pastor siya. Pero tama ba nahusgahan natin si pastor na ikaw pastor ka may anak ka palang ganito. Hindi po mga kapatid. Kasi hindi naman si pastor Diyos 'di ba? Instrumento lang din naman po siya ng Panginoon at siya po ay follower lang din ng Panginoon. So ang Diyos pa rin po ang kikilos sa buhay ng kanyang anak. Tama po. So ganun din po sa atin mga kapatid. Kahit po tayo ay mga, sabi nga, ay mananampalataya na hindi naman tayo pastor, like me, na talagang sabi ko nga, hindi naman po ako preacher, pero bakit inaalaw din ng Lord na magamit tayo makapagpahayag ng salita ng Diyos, di po ba? Ibig sabihin, isang malaking biyaya na maihayag natin kung ano yung nararanasan natin as a Christian. Ano po? So, yung pagyanig, mga kapatid, lahat po tayo niyan nakakaranas. Mayroon lang siguro na yung iba ay hindi pa nila alam na yun na yung pagyanig sa kanila ng Panginoon. Kaya, kumbaga, yung laman natin ngayon ay sabi nga ay sinishake ng Panginoon. Alam ko na isa't isa sa atin nag-iisip-isip tayo, di po ba, na ano ba po Panginoon yung balak mo sa akin, di ba? Parang ganun, masasabi mo ngayon sa sarili mo na
yung niyayanig sa iyo, ano ba to, yung iyong mga ginagawa araw-araw, ano bang klase ang iyong ginagawa araw-araw na ibinibigay na buhay ng Panginoon sa atin, di po ba? At katulad ng sobrang pagpapahalaga sa mga material na bagay na kahit hindi naman kailangan, gusto makuha nawa. Huwag tayong ganito, ano mga kapatid. Kailangan medyo tayo, kontrolado natin yan dahil yan po ay nakakapagpabagsak sa atin ng sabi nga, pagtalikod sa ating Panginoon. Yung sobra po nating pahalagahan, yung mga material na bagay, yung mga nakikita natin, isa po yan sa mga inaalis ng Panginoon kasi iyan po yung mga bagay na sabi nga ay nayayanig dito sa lupa. Nayayanig po yan, mga bagay na yan. Yan po ay maiiwan natin dito sa lupa. Pero sabi nga, kapag yung focus natin ay makalangit, ano yung mga bagay na yon? Na pwedeng yung masasabi natin na hindi mayayanig, ano? Yun yung po yung katulad ng pagkakawang gawa natin, yung pagtulong natin sa ating mga kapwa, kapatiran, yung pagkukusa natin na hindi man sila nagsasabing tulungan sila, pero nandun yung desire ng puso mo at nakikita mo na talagang karapat dapat naman talagang tulungan sila. 'Di ba? Nagkakaroon ka ng passion sa pagtulong. Ibig sabihin, yun po yung mga bagay na makalangit na niyayanig sa atin ng Panginoon na kailangan natin i-push ang sarili natin sa mga ganoong bagay o gawain. Yan po yung tinatawag na pagyanig sa ating spiritual life. Ano po? So yun po, madali naman pong malaman kung yung ating mga sa buhay natin, kung ano ba ang niyayanig sa atin, yung mga makamundong bagay o yung makalangit na bagay, ano ba yung mga makalangit na bagay na maaari at kayang-kaya naman nating sabi nga gawin o i-apply sa buhay natin. Alam natin yan mga kapatid. Amen? So, ayan. Tayo po ay dumako doon sa verse 28. Kaya tayo magpasalamat mga kapatid. Ito na lang po yung conclusion ko dito. Kaya tayo magpasalamat sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi mayayanig. Ayan. Yan po yun. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. Amen. Yan po yung mga bagay na hindi nayayanig. At kahit sabi nga, tayo ay pumunta na doon sa makabilang buhay na tayo. Yan po yung ating sabi nga ang makalangit na buhay natin. May paggalang at pagkatakot. Yan. Sabi po sa verse 29, sapagkat ang ating Diyos ay parang apoy na katutuko. Amen? So yan po yung conclusion ko doon. Talagang totoo po mga kapatid na hindi po, di ba kahit nga mabuti ang gawa natin mga kapatid, hindi po talaga natin pwedeng sabi nga ay magpakita man sa atin ang Panginoon, hindi tayo talagang makakaano sa Kanya, makaka-direct ng tingin kasi talagang sa liwanag ng Kanyang kapangyarihan talagang na-imagine ko nga mga kapatid na hindi talaga tayo makakatitig sa Kanya. Alam niyo yun mga kapatid, dahil sa tinding ng kapangyarihan niya. Ano po? So, yun po yung imaginein po natin kung ano yung pwede nating maranasan kapag tayo sumakabilang buhay na. At yun po yung nais ng Lord na nasain natin. Diba? Hindi yung mga bagay na naliliglig dito sa lupa. Yung mga bagay na hindi naman natin talaga totoo mapapakinabangan pagdating doon sa kabilang buhay. No po? So, ngayon, alam niyo mga kapatid, ang itinuro sa akin ng mensaheng ito, ay magpatuloy sa ating Panginoon. Amen? Magpatuloy po tayo at patuloy po nating nasain na maunawaan ang salita ng ating Panginoon. So mayroon po ako ditong verse na gusto sa inyong ibahagi na kung saan sabi nga ay makakapagpa-encourage din po talaga sa bawat isa. Ito po ay dito sa Jeremiah chapter 17 verse 7 to 8. Sabi po doon, ngunit maligaya ang taong nananalig kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Ang katulad niya ay halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat
ay patungo sa tubig, hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulan ay wala itong alalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. 'Di ba? So, ibig sabihin mga kapatid, ang nasain natin mga kapatid ngayon is lagi tayong nakakonek sa ating Panginoon. No po, kalaki po ito ng ng pagtakbo ng buhay natin. Lagi po nating alalahanin na talagang may Diyos na talagang dapat na siyang maging pangunahin sa buhay natin. Ano po, yun po yung maganda doon na sinasabi ng Panginoon. Huwag po tayong magdirekta mag-shortcut sa anumang gagawin natin, kundi lagi po tayong dapat ay nakakonect sa ating Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Iyon po yung gusto ko na ma-encourage sa bawat isa. At sabi rin po doon sa Awit chapter 1 verse 1 to 3, sabi nga po doon, mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sino mang taong ang laging adhika ay pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ni Yahweh siyang binubulay sa gabi at araw. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan at anumang gawin ay katitiyak na magtatagumpay. Amen. So ayan po mga kapatid, nawa po ay na-encourage ang bawat isa at nawa rin po ay may natutunan din po kayo sa mensaheng ito. Ano po? So tayo po ay manalangin. Purihin ka po Panginoon. Maraming salamat po sa pagbibigay mo Panginoon ng pangunawa Ama. Batid ko Panginoon na sa aking sarili hindi ko po kaya ang mga salitang ito na inyo pong ipinahayag, ngunit naniniwala ako Panginoon na sa bawat salitang ito ay may tumimo sa aking mga kapatid Panginoon at ngayon kami po Panginoon ay humihingi ng bukas na kaisipan at damdamin sa iyong mga salita na nawa ay ito'y aming maisapamuhay o God. Patuloy ka po, Panginoon, magbigay ng revelation sa bawat isa, sa bawat salita, Panginoon, na aming napapakinggan. At loobin mo, O Diyos, na mangyari sa buhay ng bawat isa ang mga salitang aming napagbubulay-bulayan. Ito po ang aming panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen po. Marami pong salamat. God bless po. Amen. Praise God po sa buhay mo, Nanay